Paano ang songwriting process mo? Iba eh. Iba talaga. Pero explain ko lahat. Sige. 4 lyrics, melody, or sabay, or concept. Pero yung concept, minsan pwede mo na rin sabihin lyrics yun eh. Pero, niwalay ko siya. So, kunwari, lyrics mo na mauna. Pag sa lyrics mauna, minsan may catchy ka lang na, na, or thought-provoking na word na pwede mong gawing kanta or gawing mong punchline. Kunwari, speaker. Kasi may nakakita akong speaker dyan eh. Pwede mo siyang baliin as speak to her or speak her. Diba? Paano mo lalaruin yung mga salita? Paano mo lalaruin yung ganon? Parang ganon. O kaya, speaker, keeper. Makakapaglaro-laro ka na dun sa rhyme. Galing na, parang kang nag-rap, no? Oo, yun. Dapat kapag ginawa mo yun, yung makakarinig sa'yo, may impress or may entertain. Kasi kung kaya nilang gawin, di nila papakinggan yan. Isang nakagawa ng ganyan ng malupit, pero hindi ko alam kung yun yung nauna, is kay Dionela, yung Limbics ba yun? Basta may ganun siyang lyrics na, kasi nursing student, parang linagyan niya ng about sa course niya. Kaya, yun siguro, kung siguro pwede mong gawin yun kapag may meron kang word na parang nakitaan ng potential pwede mong gawin. Kunwari, anong ba tawag dyan? Itong sa white na board projector. Pwede kang kumuha ng ng doon, ng inspiration doon. Parang projector. Ano ba yung pwede mong sabihin na projector lang ba ako? Or parang I'm more than that. Parang project ko lang ba yung lahat ng mga naka-feed sa akin? Or I'm a person. Pwede mong lagyan ng mga ganon. Or talaga nakakuha ka ng inspiration sa iba't ibang bagay na kahit ano lang makita mo. No? Parang naka-hardware na sa'yo na pwede kong gawing inspiration lahat ng bagay sa music na gano'n. Lahat pwede mo. As in lahat. Parang water. Kunwari, yan, water. Ano ba siya? I want her. I want her. Am I half empty or half full? Mga ganon. Poetic talaga. No? Kasi I'm somewhere in between. Tapos pwede mo nang gawin. Sa lyrics naman, paano ka naman? Kasi technically, ang lyricism parang poetry din yan. No? Paano naman nahasa yung lyricism mo? Sa lyricism is mag-iisip ka lagi ng isa kong advice is kung sino yung character ng kakanta. Kaya nandun yung sinasabi kong fourth category yung concept eh. Kunwari, pag balik tayo dun sa water, am I half full or half empty? Pag sinabi mong somewhere in between, so anong klaseng tao ka? Conflicted ka na tao. So ano ba yung mga nararamdaman ng mga conflicted na tao? Sino ba yung mga conflicted na tao? Diba? Paano ba magsalita yung mga conflicted na tao? Doon mo na bubuin. Ano ba yung conflicted na tao na to, rockista ba to? Lover boy ba to? Anong klaseng magkaiba yung mga lalabas na expression sa kanila kung sino yun. Oo. Kapag lover boy na Gen Z, pwedeng iba yung choice of words mo. Pag naman millennials ka, pwedeng siguro na imagine ko medyo Rico Blanco na Taglish. Kung gusto mo ganun yung inspiration mo, or pwedeng parang iba depende. Kung gusto mo parang Ben and Ben, iba din yung wordings nila, hindi naman sila parang Rico Blanco. So nandun yung sa lyrics, yun, maglalagay ka ng dapat napaka-clear kung ano yung person behind. Kunwari, sa tingin ko isang ibang planeta, siya eh, mahilig sa sci-fi na, lalaki. Parang gano'n nga. Diba? Sa mabagal, Maginoo, parang perfect si Daniel Padilla. Totoo. Kasi minsan may mga archetype na papasok dun. Tapos pagdating naman sa melody, more of instinct lang yung melody. Sa tingin ko, isa kasing weakness ko na strength ko din is mahina yung memory ko, or siguro may ADHD ako. Kaya laging distracted. Laging distracted. Kung anong talagang pick interest mo, doon lang yung pabasa. Sa iba medyo lumalabas sa tenga mo. Sorry. Pero kalimot. Pero ganun kasi talaga eh. Maraming musikero atang medyo may ADHD o medyo may ganung
naggagawa siyang advantage sa akin kasi yung mga natatandaan ko, yun yung pinaka-catchy. Importante. Oo. Pag hindi ko natandaan, di catchy Oo. enough yun para i-consider ko na tapusin na kanta. Gets. Ganun Pero yung din ako pa workaround nagsusulat. ko. Pagka, kasi di ba yung iba, tinatapos lahat ng kanta. Ako pagka sa simula, hindi ko natirapan, wala. Pero, ngayon, rinirecord ko pa din. Oo. Tapos, piniplay ko ulit. Binibigyan ko ng second chance. Gets. Oh. Pero yung may mga kanta talaga na iisipin mo sa isip mo tapos may stuck sa isip mo for weeks. Gets. Oo, ganun. Tapos kala ng mga tao di ka nagpe-pay attention pero minsan yun lang rene-refine. Sinusulat mo na pala sa utak mo. Oo. Ano? Naman ako sa melody. Tapos minsan yun sabay. Mm. Tingin ko naman self-explanatory yun. Minsan kapag nagja-jamming ka, biglang may lalabas sa bibig mo tapos re-record mo lang dun sulat. Tapos minsan may chord progression, trial and error ka lang. Paulit-ulit. Ganun. Tapos lastly nga yung concept yung kanina pag-usapan natin. For example is, ito yung pinakamasaya sa nagiging trabaho as freelance. Balik tayo doon kay Jeroy. Si Jeroy Padilla siya. Tapos tropa din namin siya ni Zil na nakakalaro sa Dota. Konsehal siya sa Bicol. Lalo din siya ni Gimo. Tinutulungan ko siya magsulat ng kanta. Tapos, ina-analyze ko lahat kung ano yung bagay sa kanya kung ano yung image niya sa tao, tas ano yung mga hilig niya sa music, tas ano yung gusto niyang i-jam sa stage, tapos ano yung mga listening niya, kung ano yung abot ng boses niya, ano yung bagay sa gitara niya, lahat yun consider Very ko. scientific nga yung approach mo pagka tinitignan ko. Grabe, pati yung ino-observe ko talaga siya, tapos binubuo ko kung ano yung siya, tapos paano ko i-representa sa makikinig sa kanya. Tapos pag very clear na kung sino siya, kung madali siyang ipasok sa isang category, so pwede mong sabihin na ano siya, rockista na parang gusto masaya lang, tapos yung tipong simple lang, nakamaong t-shirt, tapos kahit yung mga gamit hindi magaganda basta rock and roll. Parang gets mo kung anong tao siya, tapos nakaitim siya, tapos Padilla. Pero napipicture mo Padilla sila Padilla? Like, Padilla talaga last name. Sila Robin, sila DJ, gano'n. Pero na-visualize mo, di ba? Tapos ano din siya, parang politician din siya. So kapag sinabi ko pa lang sa'yo yun, na-visualize mo na sino siya. Kung ano yung possibility nung... So anong bagay na kanta para sa kanya? Ginawa na yung humble rock. Tapos, nakaka-release na ba siya? Hindi pa? Di pa. Di pa. Kasi ginawa namin nun ni Jeroy, parang 7 days ako sa Bicol, tapos nagsulat kami ng 10 songs kasama demo. 7 days, 10 songs? Oo. Grabe yun. Dami na yung nasulat. Nahiya naman ako sa 4 songs a year ko. Kagawa kami ng humble rock, mental health day, America, para mga gustong pumunta ng America. Gumawa rin kami ng kanta para sa namatay niyang tropa, NOT, not on time. Tapos gumawa rin kami finger bang. Finger bang kasi para siyang modern na Mang Jose. Okay. Pangyarihan niya sa ano. Finger bang. Okay. Ganda ng laro nun. Interesting yun. Oo. Tawag ito, bro.